Hello mga Pilipino, especially ang mga nasa Imperial Manila at Imperial North. Ako, taga Isabela ako. Dugong Kapampangan at Ilocano. Pinanganak, lumaki sa Isabela bilang Ilocano na marunong ng konting Kapampangan pero maraming ugaling Kapampangan. Meron ding ugaling Ilocano. So Imperial North din ako. Kaya lang naging pastor ako sa Mindanao ng 17 years. So matindi ang ano nila, kausap ko lang sila kanina, nag-video ako sa Bisaya. And mas matindi ang kanilang sama ng damdamin, sakit at sama ng damdamin against sa ating mga Imperial North. So yung mga EJK na nangyari dyan, ang feeling ko, maaring mali nga ako pero yung feeling ko talaga, may kasamang ano yun ngit-ngit at galit yung pang-aabuso ng Imperial North sa kanila. So yun nga, si Pastor Danny Abrojena, maganda yung makausap niyo yan, Pastor Daniel Abrojena sa Balulang Jesus Christ the Anchor Ministries sa Balulang, Cagayan de Oro. May papaliwanag niya yan. Ang sabi niya sa akin nga, yung may Imperial North, Imperial Manila, tapos yung treatment natin sa kanila para silang mga aso. Tinitreat natin sila na parang mga aso. Ang pagtrato natin sa kanila para silang mga aso. So, pero 2 weeks ago, may madaling araw na nagising ako, tapos siyempre nagpipray ako. Nakahiga pero nagpipray ako. Nakausap ko si Lord. Linagay ng Diyos sa puso't isip ko yung EJK sa Davao. Kasi before yung EJK sa Luzon, at marami pang EJK na nangyari, national EJK, tawagin natin national EJK nung presidency ni former President Digong. Merong EJK na mga nangyari sa Davao. Kaya si Dilima dahil nagkaroon ng grabe ang galit ni Tatay Digong kay former Senator Dilima, pinakulong pa siya. Para sa akin, concocted lahat yun, yung mga ebidensya na yun. So, hindi ko alam, maaaring mali ako, pero yun nga. So, sabi ko sa mga Kristiyano, na mga taga, siyempre, nag-plead ako kay Tatay Digong na malapit, yung haharap siya sa Diyos haharap siya sa Diyos. Ganun din, Madam Imelda, the beautiful Waray. Oh my gosh, very beautiful, Madam Imelda Marcos, Romualdez Marcos. Malapit na pong harapin ninyo ang Diyos. I pray na ma-born again po kayo. Ma-born again po kayo. And then, yung mga matatanda, let's pray for them. Kasi meron talaga, harap talaga sila Diyos. So sinabi ko, Tatay Digong yun, na gunuriya talaga siya. Sabi ko, yung Double Death Squad, gunuriya yun, di ba? Gunuriya talaga naman. Mahal ko siya, kaya sinasabi ko, wala naman sasabi sa kanya ng ganyan. Ewan ko lang, baka meron nga, hindi lang naman ako. Ewan ko rin kung nakakarating tong mensahe ko sa kanya. Bahala na siya. Basta, sinabi ko na. So ngayon, sinabi ko rin na, yung mga Kristiyano ng Mindanao, lalo na yung mga Kristiyano ng Davao, huwag silang matakot na mamatay o patayin sila. Kailangan nilang harapin yung katotohanan na para dun sa mga naging biktima ng EJK sa Davao at sa Mindanao before the Duterte administration, Duterte presidency. Sila former President Duterte din, tatang Davao Death Squad ang tumigok ng mga yan yung mga pamilya nun kailangan puntahan. As Christians kasi we can apologize, di ba? On behalf of evil people. We can apologize on behalf of evil people. Yun yung parang si Jesus, di ba? Pinasan niya yung kasalanan natin and siya ang nagdusa para sa ating kasalanan. In the same way, yung mga Kristiyano, united to Jesus by faith, we walk like Jesus walked. We apologize to the victims of evil people on behalf of the evil people who will never apologize. So sinabi ko sa kanila yon. Ngayon naman, ito naman, kailangan din ang mga taga Luzon
talagang prioritize Mindanao. Mga Christian sa Luzon, prioritize Mindanao. At talaga naman, heart to heart, totoohan ng paglilingkod. Hindi yung, ang pagpunta ng Mindanao, parang bossing-bossing pa rin eh. Ugali natin mga Imperial North, Imperial ang dating eh. Huwag ganun. Bahala kayo, mga matatalino naman kayo, pag-aralan nyo, paano yan? Yung incarnational, hindi yung, parang si Jesus nga, hindi yung parang sinong Tagalog na pupunta ng Mindanao na alam ang lahat ng sagot. Parang ako, alam ang lahat ng sagot. Mali po yun, huwag nyo po akong tularan. Hindi nga, kailangan po. Oo, kailangan po. Kasi kailangan ng healing. Kailangan ng healing. Pag-aralan nyo yan, paano yung, yung disparity. Jedi, kailangan Jedi din ng Pilipinas. Justice, equality, diversity, and inclusion. Yung land grabbing, mga land grabbing na nangyari sa Mindanao. The plunder of the resources. Mga Christian ang gagawa dapat yan. So, carry the cross. Maraming kayong makakaaway, paring tigukin kayo. Ako rin, anytime tap. Gusto ko nga, tigukin na nila ako eh. Ay talaga. Sorry Lord. Gusto ko talaga. Ang saya ko lang pag tinigok nila ako. Pag inaresto nila ako, dinala ako dun sa El Salvador. Siyempre ayaw kong rapin ako. Straight na lalaki ako. Rapin ako. Virgin ako bilang lalaki. Sa lalaki, di ba? Pero sa babae, hindi na ako virgin. May mga anak na ako eh. Anyway, pag nangyari yun, iiyak na lang ako at kakausapin ko na lang si Lord at sasabihan ko talaga yung mga mangre-rape sa akin o mang-torture sa akin. Ikaw, sige, gawin mo yan. Tignan ko lang kung anong gagawin ng Diyos sa'yo. Sana patawarin ka ng Diyos. Sana iligtas ka ng Diyos. So, ewan ko lang, gusto nila ako sa El Salvador. Basta, titigukin na lang siguro nila ako. Yun na lang talagang solusyon nila. Titigukin na lang nila ako. Okay lang. Tigukin nila ako. Ganyan din dyan sa Pilipinas. Gusto natin ng mga Kristiyano. Bawal na yung mababaw. Harapin natin yung mga mahihirap na issue. Kasi yung mga yung mga nakaw na yaman, di ba? Connection ng mga yung nakaw na yaman ng mga Marcos. Tapos yung yung connection ng mga Marcos Araneta sa drug trade, meron ba? Meron ba silang connection sa drug trade? May connection ba sila sa mga cartel? Mga drug cartel? Itong mga Marcos saka mga Araneta at saka mga Romualdez. Tignan natin, di ba? Kailangan nating yan. Kasi tayo ng Diyos eh. Harapin na natin itong mga ganito. Lulukuhan tayo. Lalaro tayo ng church. Parang bahay-bahayan pero hindi bahay-bahay. Simba-simbahan. Lalaro tayong simba-simbahan. Tama na po. Lord, tulungan niyo po kami mga Pilipino. Marami kami mga tililing. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon. Lord, sumunod po kami sa iyo. Okay. I love you. Alex, I love you, Alex. Bye.